I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Today is October 22, 2025. Meron tayong upload videos, updates sa yan. Shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Well, kilala nyo naman yan, ng dating gobernador Gwen Garcia. Ito po ang balita. O, basahin po natin para kompleto, detalyado. Po dito ng Philippine Star, Ombudsman dismisses, ayan, case versus Gwendolyn Garcia. The Office of the Ombudsman has dismissed the case filed against former Cebu Governor Gwendolyn Garcia and Shalom Construction Incorporation General Manager Anthony James Lim Chising for alleged violation of Section 3 and Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corruption Practices Act in connection with the issuance of a special permit for the desilting of the Mananga River. Ayan po ang naging dahilan kung bakit sinampan po siya ng kaso ng ng ombudsman at under ni Martires nung panahon na yon. Ngayon, mga kababayan, in a release signed by Director Ryan Medrano on August 29, 2025, the Ombudsman dismissed the criminal complaint against the respondents for lack of probable cause. Ayun! You see, mga beswa, alam naman po natin si dating Gobernador Garcia, matagal na po nanungkulan Actually, maganda ang Cebu sa kanyang pamumuno. So dahil ang kanyang kalaban ay talagang makaduterte, alam na this. Ito, basahin ko muna bago ako mag-react, no? The decision was issued by a special panel of investigators and approved by the acting ombudsman and deputy ombudsman for the Visayas Dante Vargas on the September 10, 2025. Christine De Jesus, ayan. So, ayan mga bes, probable lack of the probable cause. Ayan. Talaga. Alam ko, parang ang dating para sa akin mga kababayan, ang dating sa akin, talagang intention po yun. Intention po yun. Ayan ayan Hindi na natin basahin mga kababayan. Ang importante dito, yung binasa natin, dinismiss. So, laban kay dating Gobernador Garcia, yung mama ng DOT, Secretary Prasco Garcia. Okay? So, ganito po yun. Yun, mga kababayan. Kasi ang nakikita ko ganito. Ang masaklap, no? Sa panahon po ng ganito po ito po ang nakikita ko kasagsagan po ng eleksyon, kasagsagan ng kampanya, mga ilang araw na lang ay magbubutuhan na. So ang ginawa ni Martires, mga kababayan, talagang sinampahan ng kaso. Siyempre, nag-viral yan sa buong Cebu. Di ba? Dahil sa ginawa ni Martires, na sinampahan ng kaso, siyempre yung mga tao taga Cebu, alam po natin, minsan ang iba, hindi po nagre-research yan, kaya naniwala sila sa social media na ito si dating Gobernador Garcia na sangkot sa ganitong klaseng, anomalya, ang iba naniniwala. Lalong-lalo na po, pag ang kalaban po ni Gobernador Garcia ay kung makaduterte. Kasi ang kalaban niya makaduterte nung panahon na yun Kaya yun ang nakaupo ngayon. Yun po ang masaklap, no? Sinamantalahan mo na sinampahan ng kaso ang isang running for gobernador sa Cebu. Siyempre, mga kababayan, talong-talo talaga si Madam Garcia diyan. Kasi sinabayan mo ng kaso yung pangangampan niya 'Di ba? At isa pa sa nakikita ko, ito in my own lang pag ang kalaban mo is talaga namang minsan hindi natin akalain na may gumagalaw pababa, no? Like for example lang ito, kasi mayroon mga tumatakbong mga opisyal, mga kababayan, pag alam nila talunan sila, mga bes, gumagalaw po yung pera, money talks. Dahil alam po natin, gaano kalakas ito si Madam Gwen Garcia sa Cebu. Remember,
nung tapos na po ang eleksyon, lumabas lahat po ng votes, no? Alam po natin, talo po yan. Napakakunti lang po ang lamang nung kalaban. Napakakunti. Di ba? Napakakunti lang. Supposed to be talagang mananalo siya. Di ba? If there's no something or mikos-mikos pailalim under the table. Parang ganun ang dating sa akin, ano? Sa akin lang naman 'yon, no? So, ito po ang nangyari. 'Di ba? Lack of probable cause, mga kababayan, ibig sabihin walang sabat na batayan. Ang ginawa ni Martires, sinampa ng kaso, para intention 'yun, para sa akin lang na para matalo ito si Madam Gwen nung panahon ng eleksyon. 'Yun po ang masaklap kasi tinaon sa araw ng eleksyon. Dapat ang ginawa sana ni Martires, palipasan niya muna, 'di ba? Palipasan niya muna ang eleksyon. Siyempre, very unfair naman kay Madam Garcia 'yun. 'Di ba? Para fair ang laban. Remember, ulitin ko, kunti po lang ang lamang nung kalaban. Napakakunti lang, kahit i-search nyo, mga bes. Malakas ito sa Cebu At yung sa kanyang pamumuno na matagala, sa tagal ng panahon, siya po ay namumuno sa Cebu, ay maganda naman po ang takbo, ang kanyang pamumuno under sa kanyang watch, mga kababayan, no? So, yung mga sinampa sa kaso laban sa kanya, sus Maria Joseph, yun, sinadya, tinaon sa eleksyon, para mag-gaslight lahat, para magatungan ba. Ang mga tao naman, BO, ayun, nagpapadala sa mga lagayan kung mayroon man. 'Di ba? Ganun lang 'yun So dahil ngayon, congratulations po sa kanya. Ayan Ombudsman Junks Gwen Garcia's criminal case due to lack of probable cause. Ngayon, sampal doon sa kalaban niya. Sampal doon sa panagbigay ng nagsampa ng kaso laban sa kanya. Kaya yung mga strahiya ng mga salot, magaling mga bes. Magaling. Magaling, minsan nakakalusot, minsan hindi. So, ayan, congratulations kay Madam Gwen Garcia. Anong sinabi? Lack of probable cause. Ayan. Kasi kung pa magsampa kayo ng kaso, dapat talagang solid yung ebidensya. Hindi yung gawa-gawa lang. 'Di ba? Na para matalo siya sa eleksyon, dapat hindi ganon. Dapat magiging fair kayo. 'Yun, isa sa mga nakikita ko. Ito yung dating ombudsman, walang nagawa sa buhay. As in, walang achievement bilang ombudsman. Sa totoo lang, sabi nga, 'di ba, ng ating yung ombudsman na si Remulla, yung ibang kaso nandiyan nakabinbin lang. So ibig sabihin para sa akin, natutulog. Hindi po hindi kumikilos, hindi pinapakilos. Ganun lang talaga 'yun, mga kababayan. Once na protektado mo yung mga tao na talagang sinusuportahan mo, nakaalyado mo, wala kang magagawa. Yan po ang style dito sa Pilipinas. Pabor-pabor. Ganun 'yun Mahilig sila sa paboran porque sila kaalyado, paboran. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., walang pabor-pabor. Pag nagkasala ka, ayon sa batas, lagot ka. Anong gagawin sa'yo? Siyempre, kulong. Kaya yan, absuelto. Lack of probable cause. Very unfair sa kanya yung ginawa ni Martires. Sinampahan ng kaso nung panahon na yon, kasagsagan ng eleksyon, supposed to be not. Dapat palagpasin niya sana. Ganun dapat, 'di ba? Kung talagang fair ang laban sa tingin mo, malakas yung kalaban niya, di dapat ganun. Huwag mong sinabayan sa eleksyon. Siyempre, nakakasakit ng damdamin yun Kumbaga, nag-gaslight siya nung panahon na yon. Ngayon, di nga si Martires, gawa-gawang istoryahe. Kaya yan, mga kababayan, I think, sa susunod na eleksyon, ewan ko lang kung mananalo pa yung kalaban niya. Di ba? Ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., fair. Very fair ang batas para sa lahat. Mayaman o mahirap. Walang sinasanto. Ganon, dapat. No? Batas lagi ang nasa itaas. Hindi po ikaw ang batas.
So, yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? Si Wageno may nagsa-upload. Bye, 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 and bagus. God bless, Philippines.